Noong nakaraang linggo ay hindi tayo nagtalakay tungkol sa Biblia dahil nagpunta nga ako sa ibang lugar. Ngayon ay November 5, 2023 ay ipagpatuloy natin ang ating diskusyon o talakayan. Ang nangyari nga ay nagpatayo ng tent of the Lord's presence or tent of the Lord of the meeting place, at later on nga ay na pangalanan itong tabernacle ang mga creator, ang Elohim o ang God. Nagpatayo sila dito kasi gusto muna nilang magpahinga siguro o tumira ng panandalian dito sa ating daigdig at nang makatikim naman ng masarap na pagkain. Kasi kung nagta-travel sila sa space ay wala silang kinakain kundi mga tablitas lamang na siyempre bagamat busog sila nami-miss pa rin nila ang mga masasarap na pagkain katulad ng mga sariwang prutas at mga lalo na yung mga litson mga baka na mga malalaman natin na mahilig sila sa prito kasi may olive oil laging binabanggit sa Biblia. Asign ang pamilya ni Levi o mga Levitas o Levites na siyang magmi-maintain, mag-aalaga at kumbaga sila ang magmi-maintain, maglilinis doon. Sila lang, ang pamilya lang ni Levi ang binigyan ng karapatan para makapasok doon, maglinis at at ang nagkaroon ng mga sensus. 12 mga pamilya ang nangyari o tribo, at ang bawat mga pamilya na yun ay may mga katungkulan na maghandog sali-sali rotation ang paghahandog ng mga masasarap na pagkain at mga gold, yung mga ginto, bronze, lahat ng mga metal na nabanggit ko na ng mga nakaraang vlog. Iyan ang dahilan ng sensus para mabigyan ng mga katungkulan ang bawat tribo at ang bawat pamilya, at nang malaman na rin kung ilan ang mga yung census ngayon Philippines Statistic Office na ngayon yun census. So sila pala ang noon pala itinuro na sa mga tao ng ating creator kung paano ang census. Ito ay mababasa doon sa Biblia sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, dyan din sa Chronicle 1:21, doon din sa Number chapter 4 verse 1 to 3, dan sa Numbers chapter 4 chapter 21 to 23, dyan din sa Number chapter 1 to verse 2 to 46. Ayan, dyan mababasa ang tungkol sa census. Ang lahat ng araw-araw sa paghahandog ng mga tao doon sa tent of the meeting place ay pagkatapos kumain ng mga yung mga Diyos ay ang matitirang sobra ay kakainin naman. Kasama sa paghahandog ang pagkakain ng mga Levitas. Ayun. Ang ibig sabihin ng mga handog ay nakikinabang ang mga Levitas. Mahigpit ang patakaran doon. Ang bawat mga nandoon sa loob na mga nagmi-maintain, kapag lumalabas
ano, hindi muna sila basta-basta papasok muli. Ika-quarantine muna sila, i-disinfect. Kasi baka may dalang germs baka may dalang COVID galing sa labas So, medyo kina-quarantine muna sila, nagpahubarin lahat ng damit, ang magpapalit ng damit doon na naka-uniform. Naka-uniform sila. Yeah. Ibig sabihin. So, ang pakinabang ng ang masarap ang buhay ng mga Levitas sa piling ng mga Elohim. Kasi masasarap ang pagkain, masasarap ang yun. Kung may dalang mga germs sa iba ka mahawa ang Diyos. Kaya nag-iingat din sila. So, nagpatuloy ang ganyang kalakaran at nang mawala na nga at umalis na ang mga ating Creator dyan sa tabernacle, wala na sila, ay ang namahala pa rin ay ang mga Levitas, ang mga pamilya ni Levites. Patuloy pa rin ang pagdedemand ng mga handog, ng mga pagkain, ng mga ginto. So, sa doon. Kasi ang mga ang pagkatapos kasing maghandog sa mga kakain ng mga creator natin, ang malalabi ay lahat ay mapupunta na sa mga caretaker, sa mga Levitas. So, ganon. Kahit wala na ngayon yung ating creator dyan sa tabernacle o sa meeting place, patuloy pa rin ang pagdedemand ng mga Levitas ng dagdagan pa ang mga handog, sarapan palalo at damihan. So, kumbaga sa ay nagdedemand na, sobra na. Kumbaga dito sa atin yan ay nagdedemand ng malaking confidential funds. Abuso na. So, nainis na yung mga tao. Nahihirapan na sa pagpo-provide ng provision doon sa mga nangangalaga ng templo. Kahit nawala na doon ng alam na umalis na yung ang Diyos doon So, ang mga tao dahil sa ay nagdemand na magkaroon na lang ng isang hari. Kung saan ang hari na yan ay silang mga alaga ng kanilang kapakanan at pati doon sa paggigira. Kung may gira, dapat ang mga siya na ang bahala. Kasi may kasalukuyan yung gira kasi inako pa nga nila yung land na hanggang ngayon Hamas na ngayon yan inako pa na nila yung pinalis nila doon yung mga Palestine may gira, kaya kailangan may hari na. So, yung nagdidemand ng mga tao. So, iyan mas doon sinabi ng Diyos kay Samuel, i-anoint mo si Saul. Gusto ng mga tao na may hari, di bigyan natin sila ng hari. I-anoint mo si Saul. Si Saul dahil outstanding ang physical appearance ni Saul. Kumbaga sa ay may bearing. Bearing, hindi yung bearing na katulad sa ginagamit sa mga motora, bearing. Ibig sabihin yung bearing, yung appearance. Kasi si Saul ay magandang lalaki, mataas, malaking tao. Kagalang-galang talaga. Kung pumunta yan sa crowd, siyang nakikitang kagalang-galang. Yan ang ibig sabihin ng bearing. Oo. Nung unang narinig ko yung bearing ng meaning na ganyan, nung kumuha ako ng doon sa PMT sa high school o ROTC. Kasi sabi ang dapat ang mga leader ay may bearing. Leadership training dapat may bearing. Yung kapag tiningnan ka ng kapwa mo ay igagalang ka talaga. Kagalang-galang, may bearing yan. Yan si Saul ang may bearing. Ayun sa Diyos, kaya i-anoint mo kay Samuel. So sa Samuel,
chapter 10, verse 1, diyan mo na inanoint ni Samuel si Saul. Kumuha siya ng langis, ipinahid doon sa noo. Magsimula ngayon ikaw ng hari ng Israel. So, ang kauna-unahang hari ay si Saul. Yan ang nakalagay sa Biblia. Sa modern times ng Israel, iyan ay si Benjamin Netanyahu, Prime Minister. Hanggang dito na lamang po ang ating talakayan at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po.